Magandang umaga po sa ating lahat, maibuntag sa tanan mga kapatid. Welcome po sa ating video presentation, video recording message para po ito sa lahat ng mga kapatiran. Kaya ako po'y patuloy na gumawa ng paraan upang maihatid po natin ang magandang balita mula po sa Diyos, mga kapatid. Ngayon po, mga ipagpatuloy po natin mga kapatid ang ating video presentation recording message dahil para magampanan ko po ang aking tungkulin bilang isang pastor, maghahatid ng kaniyang mensahe para sa lahat sa umaga pong ito. So welcome po, and again just continue to open your heart, and I believe ito po'y makatulong sa atin. Ako po'y naniwala na ito po'y makapagbigay sa atin ng enlightenment, guidance, and most of all, encouragement. Ang pag-usapan po natin ngayon is don't be negligent. No? Ayaw pagpasagad sa Bisaya, kay gipili ka sa Dios maigsoon. No? Don't be negligent. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 29 verse 11, my sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before him and serve him, to minister before him, and to burn incense. Mga kapatid, ang mahalaga dito yung for the Lord has chosen you. Gipili kita sa Diyos. Napakaganda pong balita dahil ang tao po sa mundong ito is almost 8 billion. Sa napakaraming tao po, isa ho tayong pinili ng Diyos upang gawin po ang kaniyang nais sa ating buhay. Hindi po yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos. God chose us to fulfill His will, not our own will, but the will of the Lord. Mga kapatid, and nang tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, naniwala ho tayo sa ating puso at tinanggap po natin siya sa ating buhay, ang kanya pong sinabi ay pinagkalooban po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tanggapin po natin ang katotohanan. Ang sabi po ng Bible, lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus at lahat ng naniwala sa kanyang pangalan, God gave us the right to become His children. Binigyan ho tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi po ng Galatians 3:26, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Hindi ho tayo naging anak ng Diyos sa pamagitan ng ang pag-anib ng iba't ibang religion. Subalit tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nang tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, then ang good news po, mayroon po pinagkalooban po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon po, gusto ko pong ipaalam sa lahat sa umaga pong ito na pag naging anak po tayo ng Diyos, mayroon po tayong obligation. Mayroon po tayong responsibility. Mayroon po tayong assignment. So don't be negligent. Ayaw pagpasagad. Number one po, ito po yung gusto kong ipaalam sa lahat na bilang anak ng Diyos, mayroon ho tayong responsibilidad sa mundong ito dahil dala po natin ang ating ang pangalan ng Panginoong Kristo, kaya tinawag ho tayong Kristiyano. We are bearing the name of the Lord. Mga kapatid, dala po natin ang image, heavenly image, yung pong imahe ng langit, dala po natin yan, mga kapatid. Kaya mayroon pong responsibilidad. Then tayo po ay anak ng Diyos. So sino po bang uutusan ng Ama? Ay yung pong mga anak. So mayroon ho talaga tayong assignment, mga kapatid. So ito pong may apat na bagay na iiwan ko po sa inyo ayon po sa banal na kasulatan. Sana po ay makatulong ito sa bawat isa, ma-realign po ang buhay natin at ma-realign doon po sa gusto at nais ng Diyos na makita at mangyari sa ating buhay. Amen po. Pwede po bang palakpakan ng malakas ang ating buhay na Diyos? Amen po. Amen po. Salamat sa ating Panginoon. Number one po, sabi po ng Bible, my sons, do not be negligent now. So ayaw pagpasagad. For the Lord has chosen you, number one, to stand before Him.
God chose us. Pinili ho tayo ng Diyos. Kaya ang sabi doon, don't be negligent. Our number one function, responsibility and obligation is to stand before Him. Tatayo tayo sa side ng ating Panginoon. Ipaglaban po natin ang agenda ng ating Diyos. Ipaglaban po natin ang nais at gusto ng Diyos. That's why pinili po tayo ni Lord. Ako po'y naniwala, mayroon pong nakita si Lord sa buhay natin, sa puso natin. That's why God chose us. Pinili na tayo, but malinaw po yung stand, yung function, responsibility at obligation to stand before Him. Ipaglaban po natin si Lord. Sa lahat ng pagtitipon saan tayo maka-attend, isa pong obligation doon, tatayo tayo sa side ng ating Panginoon. Kung ikaw nasa politics, ikaw ang tatayo sa part ni Lord. Doon po sa inyong lahi, in your clan, o sa iyong pamilya, pinili ka ng Diyos para tatayo sa Kanya. Kunwari, mag-inuman ang lahat, huwag kang sumali dahil ikaw ang maging representante ng Diyos. Tatayo tayo. Kung lahat ay magmarites, huwag kang sumali. You will stand before the Lord. Tatayo ka para kay Lord. Dahil naghahanap si Lord ng taong handang tatayo, handang tumayo for His side, for His purpose. Anong sabi ng Matthew 12:30? Sabi po ng Bible, He who is not with me, ito yan, he who is not with me is against me. And he who does not gather with me scatters. Ano pong sabi ng Bible? Sino pong hindi sa akin? Siya po'y kalaban. Kaya tanungin niyo po ang katabi mo, hindi mo ba kalaban si Lord? He who's not with me. So hindi tatayo sa side ni Lord, kalaban. So dalawa lang po talaga ang tao sa mundong ito, ligtas at hindi ligtas, kaanib ng Diyos o kalaban ng Diyos. Liwanag or nasa kadiliman, nasa liwanag o nasa kadiliman, langit or impyerno, ganun yan. So saan po ba tayo? Mga kapatid, he who is not with me is against me. And he who does not gather, hindi ka tumulong, ipunin yung mga tao, invite, mga kapatid, alagaan, ang sabi doon, scatters. So, my simple message this morning, dahil dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, dahil tayo po'y tumanggap at naniwala sa Kanya, then, I just want to encourage everyone, saan mang lugar, saan ka man dalhin, anumang ginagawa mo, sa anumang pagtitipon, anumang gathering meron. I pray and I pray, bawat isa, di mo makalimutan, and don't be negligent. Tatayo tayo sa side ni Lord. Ipaglaban natin ang kanyang agenda, ang kanyang purpose. Agenda ni Lord, lahat ng tao ay makarating sa buhay na nagsisisi o pinagsisihan ng kasalanan. At ang agenda ng Lord, walang taong mapahamak sa impyerno, lahat ay makarating sa pagsisisi o pagsisihan ng kasalanan, tanggapin at paniwalaan ng Panginoong Jesucristo. Tatayo tayo sa side ni Lord. We will share the love of Christ and the message of the cross. Lahat ng ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, ibahagi po natin. We will stand. Kung ayaw ng iba, tatayo tayo. Kung ayaw nila, tayo. Amen. Itulak po natin ang sarili na tatayo tayo. We will stand in the side in the side of the Lord. We will fight we will advance God's agenda. Ipaglaban po natin. Amen. Amen po. Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos. To God be the glory. Number 2 po. Ang sabi po ng Bible, number 2, my son, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before Him. Number 2, to serve Him. Mga kapatid, our obligation is to serve the Lord because He is the Lord. And there is proper justification to say, God, Jesus is our Lord, Jesus is Lord. Kung tayo po'y naglilingkod sa Kanya, there is no justification.
pag hindi po tayo naglilingkod sa Kanya. So do not be negligent now. Paglingkuran po natin ang Diyos. It's our privilege. Great, great privilege to serve God. Because God is to serve God is an honor. It is a privilege. Why? He is the King of Kings and Lord of Lords, the source of everything, the Creator of heavens and the earth, mga kapatid, the source of life, the source of everything, mga kapatid. And to serve Him is great privilege. Napakalaki pong pribilehiyo. Paglingkuran mo ang Diyos, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatter. Tutulong tayo, lahat ng tao ay maipon natin. Madala natin kay Lord. That is serving the Lord. The primary service in the Lord is to i-gather natin ang mga tao. Akayin natin ang mga tao, dalhin natin sa paanan ng Diyos. Mga kapatid, hindi dalhin sa kanilang religion, hindi dalhin sa anumang religion. Dalhin natin sa paanan ng Panginoon through His Word. That is our primary service to God, mga kapatid. Gusto kong iwanan ang maikling mensahe at ang katotohanan. Walang taong manatili sa mundong ito. Lilipas tayong lahat. Ang napakalungkot pong senaryo sa buhay natin pag hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Then I tell you, anong mukhang iharap natin sa Diyos pagdating sa Judgment Day kung hindi tayo maglilingkod sa Kanya at kung wala tayong ginagawa para sa Kanya. Ubusin mo ang oras mo, panahon mo, kayamanan mo, ubusin mo ang lakas mo sa mundong, sa mga temporaring bagay, sa mga bagay sa mundong ito, sa mga bagay-bagay sa mundong ito ay itong lahat ay temporary lamang. And ito yung paglilingkod sa Diyos, ang napakagandang opportunity and privilege, because hindi po ito mawawala dahil ito po ay bibigyan ni Lord ng gantimpala. Si Lord po ang magre-reward sa lahat ng naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, nakasulat po yan sa 1 Corinthians chapter 3. Amen po. Amen po. So, find yourselves na masumpungan kang naglilingkod sa Diyos. Don't forget, kahit hindi ka visible sa leadership, pero umaakay ka ng mga tao at pabalik sa Lord, nagawa mo yung primary service in the Lord. Dahil ito yung pinaka-ultimate goal ng Diyos, ang lahat ay makabalik sa Kanya. At tayo ang una, so akayin natin yung iba. Imbitahin natin. We will share the love of Christ. We will share the message of the cross, yung ginawa ni Christ doon sa cross ng Kalbaryo. That's our primary message, mga kapatid, is the love of God. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid? Is to serve God. Ngayon, tanungin mong sarili mo. Tanungin po natin ang sarili natin. Ako po ba'y naglilingkod sa Diyos o wala? Alam mo yan. Alam mo yan. Sabihin po natin, naglilingkod ako sa Diyos. Then, ano yung ginawa mo? Ano yung ginagawa natin? Mga kapatid, amen? Amen. Pangatlo po is to, my son, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before Him and to serve Him, to minister before Him. Ito yung to minister before Him. I-minister po natin, mga kapatid, to minister before Him. Alam niyo po ba itong to minister before Him? Ito po ay longing of God's heart. Pangarap po ng Diyos, ang mga tao po ay imi-minister natin si Lord. Si Lord ang nagmi-minister sa atin eh. Every Sunday, mini-minister tayo ni Lord. May kalungkutan tayo, pinagaan ni Lord. May kabigatan tayo, pinagaan ni Lord. May kalungkutan tayo, binigyan tayo ng kasiyahan, binigyan tayo ng joy. Marami tayong pangailangan. God meet all our needs, mga kapatid. Ang ibig sabihin doon, God minister us. Ministeryuhan ho tayo ng Diyos. But hindi po natin alam, sa banal na kasulatan, naghihintay din si Lord na i-minister po natin siya. Ang ministering the Lord is atong daigon. Atong daigon, ato siyang lipayon, ato siyang simbahon. This is touching the heart of God through adoration. Sunday po at araw po ito na lipayon po natin si Lord. I-minister po natin si Lord. Do not be negligent.
Araw pong Sunday, that's the time na i-minister po natin si Lord. Dahil Saturday hanggang Monday hanggang Saturday, si Lord po ang nag-minister sa atin. Iningatan tayo, kinausap tayo, pinagpala tayo. Then Sunday po, i-minister natin si Lord. We will touch the heart of God through worship, through praise, through adoration, mga kapatid. Amen. Ito po yung most negligent part sa buhay natin. Dahil one-sided tayo lang, Lord, bigyan mo ako ganito, bigyan mo ako, touch me, encourage me, give me joy, give me peace, ganun lang palagi yan. Pero how about yung longing ng Lord na i-minister po natin siya? Alam niyo po, pag ito po yung nagawa natin, mayroon tayong ibinibigay sa Diyos. Marami pong bababa sa atin. Paano pong, ano po yung bababa sa atin na wala tayong ibinibigay sa taas? Is ministering before the Lord. Is to see the goodness of God. Kaya napaganda yung awit nga, I love you, Lord. Napagandang awit yun eh. That is ministering the Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Amen. No, I will sing the goodness of God. That is ministering the Lord. Yung awit na yan. Amen po. Pang-apat po, gusto ko pong ipaalam sa atin is to burn incense. Alam niyo bang burn incense? Ito yung pong hindi naintindihan ng marami. Ito po yung halad o mga sakripisyo. That's our offering and sacrifices for the Lord. That is burn incense. Burn incense is to give our sacrifices and our offering to the Lord. And alam niyo po ba, our most beautiful sacrifices to the Lord is to support the servant of the Lord, to support and love God's servant. Tingnan niyo po yung verse. For even when I was in Thessalonica, sabi po ni Paul, I was in Thessalonica. You sent me aid again and again. Pinadalhan niyo ako ng tulong. Again and again, tulong at palaging kayong nagpadala sa akin. When I was in need, sabi ni Paul, nang ako'y nangangailangan, ako'y kapos, kayo'y tumutulong sa akin, kayo'y nagpadala sa akin ng tulong. Next po, sabi ng verse 18, dahil verse 17 po yan. Verse 16. Verse 18, I have received, sabi ni Paul, I have received full payment and even more. I am supply. Now that I have received from Epaphroditus, the gift you sent. Si Epaphroditus yung nagdala ng mga regalo o mga aid. Sabi po ni Paul, sabi po ng Bible, they are a fragrant offering, burnt incense. Ito po yan eh. Burnt offering. Unacceptable sacrifices pleasing to God. Alam niyo po, ang burnt incense po, pinili tayo ni Lord to support and love God's servant. Ito po yan eh. To support and love God's servants. Mga kapatid, ito po'y kadalasan ay napabayaan. Ano po bang support? Ano po bang sacrifices na ibigay mo para sa lingkod ng Diyos? Kung sinabi ng prayer meeting, attend tayo. Alam niyo ba, napakalaking tulong yan in the part sa servant of God. Amen. Alam niyo mga kapatid, maraming Kristiyano ay masyadong pabaya. Masyadong pabaya. Ito yung pinakamalungkot. Walang burn incense. Hindi nga nagsusupport. Ay sinisiraan pa yung lingkod ng Diyos. Or kukontrahin pa ang lingkod ng Diyos. Kaya nga nagbigay ng warning ang Bible eh. Sabi, do not touch my anointed ones. Huwag niyong galawin yung mga taong inanuin ko, sabi ni Lord. Do my prophets no harm. Huwag niyong saktan ang aking lingkod. Huwag mong saktan ang lingkod ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Dahil Jeremiah 3:15, mga kapatid, alam niyo pa, ito yung burn incense. Alam niyo, ito yung sacrifices eh. Kasi yung bakit tumawag si Lord ng kanyang, nag-raise si Lord ng kanyang lingkod para i-facilitate yung kanyang gusto. Pag ito po ay minahal mo at sinuportahan mo,
Ito'y sweet aroma. Sabi po ng Bible, fragrant offering. They are fragrant offering. That is, sa ibang translation, burnt offering. Acceptable sacrifices pleasing to God. Amen. Amen. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa lahat ng nakikinig sa message na ito, kung kayo po'y nakapagsalita against the servant of God, humingi ng tawad sa Diyos. Huwag niyong ulitin yan. Dahil wala pa akong nakitang taong sinisiraan ng lingkod ng Diyos na pinagpala ng Diyos. Wala pa eh. Lahat ng nagsalita against the anointed, against the servant of God, mga kapatid, ay hindi po talaga gumanda ang buhay. Dahil ito po'y burn incense in the sight of God. Sabi po nga ng Bible, they are fragrant offering and acceptable sacrifices pleasing to God. Ito po yung burn to support. Ito nga sabi ni Paul, I have received full payment and even more I am supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Kaya ang dami pong nag-warning po ang Bible, do not touch my anointed one. Do my prophets no harm. Huwag mong gawin yan, kapatid. Huwag kang mag-imbento ng istorya at huwag kang magsalita ng masakit sa lingkod ng Diyos. Huwag mong pagbintangan. Don't make a fabricated story against the servant of God. Amen. God will bless you. But sabi po ng Bible, if you support, if you love, if you hold them the highest regard in love, then God will bless you. Amen. Amen. Yung support nyo sa lahat ng programa, yung prayer meeting, worship, soul winning, discipleship program, yung support nyo, napakalaking tulong po yan sa servant of God na mapacilitate niya yung plan and purpose of God in ministry. Amen po. Pwede po ba lahat ay tumayo at manalangin tayo? Come on, just close your eyes. Just close your eyes and lift up your hands to the Lord. Sumunod po kayo sa maikling prayer. Sabihin natin, Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako sa aking kapabayaan. Pinili mo po ako dahil nais mong makita sa aking buhay. Panginoong Hesus, na ako'y tatayo sa iyong side. Ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y magpupurit sa samba sa iyo. At ako'y susuporta sa iyong lingkod. Pagpalain mo ang aking buhay. Mahalin ko po ang iyong lingkod, lalo na sa Jesus Soul Winning Church. Thank you so much, Father God. In Jesus' name, amen. Ako lang po manalangin, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga kapatiran, patungan mo niyong kamay at ibuhos mo niyong kapangyarihan, niyong banal na presensya sa kanilang mga buhay. At pagaanin mo ang mga kabigatan, pagalingin mo ang may sakit, bigyan mo ng joy ang ang nalulungkot, Panginoon. At bigyan mo ng katwiran at kalayaan ang lahat ng nakatali sa kasalanan. Set them free, Lord, in Jesus' name. Bless them all right now. And allow them, Lord, nga makita nila ang kanilang kailangan gawin. Bless them all. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. God bless po. God bless. God bless, mga kapatid.